Karaniwan, mabibigat ang matitibay na bakod kaya kailangan ng matibay na pundasyon. Pero ang bakod na ito, magaan pero mukhang matibay. Maaaring baguhin ng aming bersyon ang paggawa ng bakod. Pwede itong gamitin kahit sa proyektong bahay na nagkakahalaga ng $1,000. Ang ganitong bakod ay maraming beses na mas mura kaysa sa mga bakod na gawa sa ladrilyo. Konkretong bakod, mas mura kaysa sa bakod na gawa sa Eurostockade at kahoy na bakod. Dahil ang aming bakod ay ginawa gamit ang pinakabagong teknolohiya para sa mga bakod, ito ay matibay, magaan, at kaya napakasarap nitong i-mount o ikabit. Nagawa ko ito nang hindi na kailangang magtrabaho ng mabigat. Lahat ng bahagi ng ganitong bakod ay mabibili sa kahit anong tindahan ng materyales sa konstruksyon at madaling kasya sa likod ng kotse. Madaling gawin, ilipat gamit ang sariling sasakyan, ibaba, at ikabit muli ang ganitong bakod sa ibang lugar. Simple, magaan at malikhaing gawin ito kaya rin ng mga babae. Ang mga bakod na ito ay magpapaganda sa ating bakuran at bahay bakasyunan tulad ng marangyang Mediterranean na bahay ng mga oligarko. Makakamtan natin ang luxury sa murang halaga. Konting effort lang, mapapaligiran na tayo ng magandang bakod mula natural na materyales. Minimal trabaho, maximum ganda. Ang mga nanonood ng mga awit ni Yasha Kosiaka ang unang makakaalam ng impormasyong ito. Pag-usapan natin lahat, kamusta sa lahat? Bumibili ako sa tindahan ng mga materyales sa konstruksyon ng mga sangkap na madaling mahanap at madaling mailalagay sa kahit anong sasakyan. Katulad ng ibang naunang proyekto, Penoplex Comfort pa rin ang pangunahing materyales ko. Pinagaspang ko ang mga sheet gamit ang talim ng lagari mula sa tinanggal kong hawakan. Sa pagkakataong ito, tiyak na gusto kong bumili agad ng magaspang na extruded polystyrene foam na Penoplex wall. Tumawag pa ako sa tindahan at tinanong kung meron pa. Pero bago pa ako makarating, naubos na ito sa harap mismo ng ilong ko. Sabi nila bukas pa dating ng batch, pero sabik na akong gumawa kaya ginagaspang ko ulit ang Penoplex Comfort. Madali itong gawin dahil 3 sentimetro lang ang kapal ng sheet. Isang pakete may 13 sentimetro. Sukat, 1.2 metro x 60 sentimetro. Idinidikit ko ang mga sheet gamit polyurethane construction glue foam. Kaunti lang ang kailangan at ito na ang pangatlo kong proyekto gamit ang isang lata ng foam. Lumipas ang 20 minuto at pinuputol ko na ang sobrang pandikit. Base sa lapad ng pinagdugtong mula VPS, pinuputol ko ang plaster alkali resistant fiberglass mesh na may 5 mm butas. Sinisikap kong bumili ng mesh na hindi nagkakahiwa-hiwalay sa hibla. Ito ay kulay asul, gawa dito sa Belarus. Ang kapal nito ay 160 gramo bawat metro kwadrado. Sa pagpili ko, tinitingnan ko ang tibay ng fiberglass mesh laban sa pagkapunit. Ito ang pinakamataas na puwersang kaya nitong tiisin bago mapunit. Ang parameter na ito ay nakalagay sa etiketa at sinusukat sa newtons bawat 5 sentimetro. Mas mataas ang bilang, mas matibay ang mesh. Sa mesh na ito, ang halaga ay 1,700 sa 1,700. Para mapunit ang mesh na ito, kailangan ng mahigit 1,700 newtons kada 5 sentimetro ng haba. Hinahalo ko ang plaster adhesive na timpla na ginagamit sa mga gawain para sa pag-insulate ng mga pader ng bahay. Sa timplang ito, idinidikit sa mga pader na kailangang i-insulate ang Penoplex o mga facade na sheet ng mineral wool. Pagkatapos gamit din ito, gumagawa sila ng reinforcing layer sa ibabaw. Ganon din ang ginagawa kong layer sa magiging bakod. Dahil malaki ang sukat ng pinaghandaan, kaya ginagawa ko ang pagplaster ng paunti-unti. 3 pinagdikit na mga sheet at ang lapad ng PPS ay halos 1.8 metro at ang lapad ng PPS ay halos 1.8 metro. 3.5 sa haba ay 4 na metro at halos 20 sentimetro. Mga 8 parisukat na metro. Ang manipis na pampatibay na patong ay mabilis tumitigas at natutuyo sa mainit na panahon. Ang ganitong mga halo ng plaster ay nakakamit ang pangunahing tibay sa loob ng matagal na panahon, hindi bababa sa 28 araw. Mayroon itong semento at mga polymer na additives sa kanilang sangkap. Kapag tumitigas ang dulo ng bakod, inaayos ko ito gamit ang kutsilyong pangkonstruksyon. Ang piraso ng bakod na mahigit 4 na metro ang haba ay nananatiling magaan.
kaya hindi mahirap na baliktarin ito sa kabilang panig. Marupok pa ngayon, pero pansamantala lang yan, maniwala ka. Pinuputol ko ang lumabis na pandikit sa magkabilang panig. Ako ay isang self-taught na mason, masasabi mong mason ng bagong henerasyon. Para hindi masayang ang oras sa pagkuha ng kasanayan na ginugugol ng mga profesional na mason ng ilang taon, inilalagay ko na lang ng pahalang ang mga ibabaw na kailangang lagyan ng plaster. Sa bilis ng paglalagay, pakiramdam ko kaya ko nang makipagsabayan sa profesional. Lahat ng sumunod sa ginawa ko ay nagtagumpay. Ang paraang ito ay nagpapabilis gawing plasterer ang kahit sino, anuman ang dati niyang trabaho. Dahil hindi tayo pinipigilan ng gravity ng ating planeta, na sinusubukang tanggalin ang halo mula sa mga patayong pader. Bagkus ay tumutulong pa ito na mas maayos na maikabit ang halo sa mga pahalang na ibabaw. Madali ninyong masusubukan ito mismo. Kailangan mo lang ng ilang kasangkapan. Kelya para sa pagkuha mula sa timba, stainless na pangkiskis na may ngipin at patag na gilid para ikalat ang halo, at malapad na spatula para sa pagpantay. Manipis lang ang patong kaya hindi na kailangan ng mga palatandaan o pangpantay. Maganda rin itong ehersisyo. Kung walang seryosong problema sa buto, kalamnan o ibang malubhang sakit, tiyak na magkakaroon ka ng lakas at sigla. Susunod saglit para sa bagong manonood. Para madaling maintindihan ng bagong viewers ng awitin ni Yasha Kosciaka Channel. Sa ganitong paraan, marami na akong nagawang mga bagay. Simple lang. Gamit ang kutsara, inilalagay ko ang halo at ikinakalat sa ibabaw gamit ang may ngipin na bahagi ng paleta bilang pantay na pamahid. Ang mga guhit na may pandikit ay ayos na. Dapat hindi bababa sa 10 cm ang lapad ng patong ng fiberglass mesh. Ipinapatong ko ang mesh. Nilulubog gamit ang trowel sa pandikit at pinapakinis. Mga kaibigan, maraming proyekto na ipinapakita sa channel na awitin ni Yasha Kosciaka ay eksperimento at nangangailangan ng pagsubok kahit man lang ng panahon. Nasa inyo ang responsibilidad sa pag-ulit ng mga ito. Gamit ang spatula, sinusubukan kong pantayin ito. Ito ang pangunahing proseso. Medyo malapad ang pinagagawa at dahil kailangan kong abutin ng malapad na spatula, nagkaroon ako ng ilang maliit na pagkakamali sa pagpantay ng ibabaw. Madali ko itong inaayos kapag medyo tumigas na ang patong, pero sariwa pa rin. Nagdesisyon akong ipukpok na lang ang mga poste ng bakod kaysa ikongkreto, batuhan o i-screw. Hindi naging maganda ang unang karanasan. Nasira at nabiyak ng pahaba ang poste sa itaas. Pero ang tinig sa loob ko, alaala ng mga marunong kong ninuno, at si Chistokolov, ang nagpayong paano maayos ibaon ang mga poste ng bakod sa lupa. Siyempre, isinasaalang-alang ang makabagong panahon. Naglagay ako dito ng piraso ng makapal na plywood. Kaya ginamit ko ang natirang paa ng office table at isang tablang 50 ang kapal. Naglagay pa ako ng mga bakal na pabigat sa ibabaw. Mas bumilis ang trabaho. Sa paggamit ng paa ng mesa, bilang gabay sa pagpukpok, hindi gumagalaw ang poste at matibay itong nakatayo matapos maipukpok. Sa isang direksyon, tuwid na tuwid ang poste, pero sa kabilang direksyon, hindi siya pantay. Nagpasya akong pagandahin pa ang gamit sa pagpukpok ng mga poste, kaya nagdagdag ako ng mas mabigat na pabigat. Bilang bagong pabigat, tinali ko sa tabla ang isang piraso ng konkretong bangketa.
Sabi ng alaala ng mga sinaunang Slav sa aking dugo, mas tuwid at eksakto ang pagpukpok kung tama ang hugis ng dulo ng poste. Tunay na kamangha-mangha ang kahoy na poste. At mula rito, nagtayo sila ng mga kuta na may bakod. Nilabanan si Smegorinic gamit ito at ginamit din ito laban sa kanya. Malikhain ang ating mga sinaunang ninuno. Pinapahiran ko ng lumang langis ang bahagi ng poste na ilulubog sa lupa para proteksyon laban sa pagkabulok. Sabi ng paniniwala, pinipigilan nito ang pagkabulok ng kahoy. Nagdesisyon akong gumamit ng mas maliit na parisukat na tubo ng bakal kaysa sa poste na bakal na tubo. Inaayos ko ang unang posisyon ng kahoy na poste. Nabalitaan ko ring lagyan ng tubig ang butas. Habang pinapalo, minsan-minsan kong tinitingnan ang patayo gamit ang level. Maaaring suportahan ang mga makabago at sobrang murang imbensyon na ginagawa sa channel na Awitin ni Yasha Kosyaka sa pamamagitan ng sponsorship button sa YouTube. Ang mga residente ng Russia ay maaaring tumulong sa pag-unlad ng mga bagong simpleng teknolohiyang pambayan sa pamamagitan ng serbisyo ng Boosty. Ang link ay nasa ilalim ng video. Mas tuwid ang pagkakabaon ng pangalawang poste kaysa sa una. Parang sa botika. Di ako nabigo sa aking alaala. Inaayos ko ang lokasyon ng mga poste. Sa mahigit 4 na metrong bakod na pagpasyahan kong gawing 4 ang mga poste, halos 1.5 metro ang pagitan. Hinahanap ko ang malinis pero marumi ang nakita ko. Sumirit ang tubig mula sa butas dahil sobra ang nailagay kong tubig. Sayang hindi ito langis. Muntik ko nang makalimutang idagdag na binabasa ko ang mabilis matuyong ibabaw ng plaster na may semento at mahilig sa tubig. Pansinin kung paano nag-iiba ang tibay ng bakod kapag nilagyan ng pampatibay sa kabilang side. Dati, halos hindi namin mabuhat ng asawa ko ang piraso. Ang lambot-lambot pa. Pero ngayon, kaya ko na itong buhatin mag-isa at sobrang tibay na niya. Composite nga naman at lakas ng materyales. Paano pa kaya pagkatapos ng 28 araw kapag matibay na ang semento? Kasabay nito, nananatili ang pagiging magaan. Kaya naman kaunti lang ang materyales na kailangan at bilang resulta, mababa ang gastos sa paggawa. Para subukan ang paraan, nagpasya akong gumawa muna ng mababang bakod na maghihiwalay sa aming gulayan at hardin, ang tinatawag na Eurobakod. Kaya hinihiwa ko ng pahaba ang pyesa gamit ang electric lagari at lumang talim. Ang aso, gaya ng dati, ay labis na nagugulat sa aming mga bagong ginagawa. Minamarkahan ko sa pyesa kung saan nakabaon ang mga poste at ibinabalik sa ilalim ng bubong. Dumarating na ang sandali ng pangunahing tampok ng ganitong bakod na talaga namang naiiba kumpara sa mga bakod na gawa sa kahoy at sa mga bakod na gawa sa corrugated na yero. Sa pangunahing patong ng ganitong bakod, pwede kang maglagay ng iba't ibang finishing na pantakip. Kasama na dito ang mga finishing na kadalasang para lang sa permanenteng bakod kahit ang pundasyon nito ay napakamahal na. Katulad dati, gagamit ako ng murang pantakip pero maganda pa rin ang resulta. Para sa mga nasa channel ng mga kanta ni Yasha Kosyaka, ipapaalam ko muna na sa ganitong paraan, ibig sabihin mga 70%
Gamit ang Penoplex, nagawa ko ng insuladong pader, sahig at hydroisolasyon ng 2 balkonahe para sa proyektong bahay sa halagang $1,000. Ang aming panlabas na palikuran, ang aming panligong pang-tag-init, mainit-init na composter para sa damo, mataas, napakainit, sobrang produktibong taniman, pagpuno ng sliding gate, daanan kung saan ko itinatayo ang bakod na ito, maliit na paliguan mini pool, kung saan papunta ang daanan na 70% ay gawa sa Penoplex. Ginawa ko ring singsing para sa septic tank mula sa material na ito, kahit hindi kailangan ng pagpapalinis. Hindi ko pa nagagawa ang septic tank, pero umaasa akong magagawa ko na ito soon. Ilalagay ko ang mga link ng mas detalyadong video sa ibaba nito. Ang Penoplex ay malawakang ginagamit sa paggawa ng insulated na sahig. Para sa sahig, ang pinakaangkop ay ang Penoplex fundament. Matibay ang material na ito at maaari kang magbuhos ng concrete screed direkta dito. Para sa pag-insulate ng fasad, ang Penoplex pader ang pinakabagay dahil magaspang ang ibabaw at may uka ang mga sheet para sa pandikit kaya mas madaling i-install at dumikit sa base. Ang Penoplex comfort na gamit ko ay para sa insulation ng bubong, pader at balkonahe. Kapag ini-insulate ang fasad gamit ang Penoplex, idinidikit ito sa pader tapos gaya ng ginagawa ko, nilalagyan ng ganitong pandikit at mesh sa ibabaw para sa pangunahing pampatibay na layer. Siyempre, sa patayong posisyon. Ang bahay, hindi mo pwedeng ihiga sa gilid tulad ng ginagawa sa bakod sa kasamaang palad. Ang mga ganitong uri ng insulated na fasad ay malawakang ginagamit, napatunayan na ang tibay at walang problema nang nagsisilbi ng ilang dekada. Mahigit 50 taon ang bisa ng serbisyo ng Penoplex. Dahil minimal ang pagsipsip ng tubig, pwedeng gamitin ang Penoplex kahit walang hydroisolation sa paliguan, sauna at basement. Nasubukan na namin ito. Nakagawa kami mula rito ng murang, ganap na selyadong maliit na paliguan mini swimming pool kung saan ako ngayon kumukuha ng tubig. Sa tag-init, lahat ay naligo. Hindi kinakagat ng daga ang Penoplex, matibay ito sa lamig at environment friendly. Hindi ko na nga binabanggit ang pagiging madali nitong ikabit. 3 sentimetro lang ng insulasyon na ito ay katumbas na ng 17 sentimetro ng tuyong kahoy na tabla o ng pader na gawa sa higit 2 patong ng ladrilyo pagdating sa init na itatago. Meron ding mga panel na may kapal na 5 o 10 sentimetro at pwede mo pa itong ikabit ng patong-patong. Nakikita ko ang tanong ni Yasha Kosyak, bakit kailangan mo pa ng mainit na bakod? Sa ideyang ito, nagpasya akong gamitin ang expanded polystyrene panels bilang panloob na layer ng makabagong composite na material. Hindi lang mababang thermal conductivity ang ginagamit, pati lahat ng ibang katangian nito. Hindi ito sisipsip ng tubig, matibay sa pagkompres, hindi ngangat-ngati ng daga, hindi masisira ng lamig at tatagal ng mahigit 50 taon. At ang pagiging eco-friendly ay isa ring mahalagang bagay na hindi dapat isantabi. Mahalaga dumikit ng maayos ang halo at pampatibay na lambat. Napatunayan na ito sa libu-libong metro kwadrado ng mga harapan na ginawa gamit ang Penoplex. Sa tingin ko malalakas itong mga argumento na nagpapakita ng pagiging praktikal ng ganitong mga bakod. Inilapat ko ang tekstura ng natural na bato sa simpleng paraan gamit ang murang pandikit para tiles. Ang mga guhit ng pagitan ay ginawa ko gamit ang nakabaluktot na piraso ng alambre. Ang daanan, paliguan at compost bin na katabi ng bakod na ito ay pinalamutian namin sa estilong Mediterranean. Kaya pati ang bakod ay inaayos namin para hindi ito lumihis sa estilo. Sanay na ang asawa ko magdekorasyon ng bagong proyekto. Huwag ninyo kaming husgahan ng mahigpit dahil hindi naman kami mga profesional, kundi mga ordinaryong tao lang na napilitan ng mga pangyayari na subukan ang aming mga kamay sa paggawa. Maaaring bilang isang intuitive na psychologist, nagawa kong itutok ang hilig ng asawa ko mula sa mga kapaki-pakinabang na libangan papunta sa isang bagay na makakatulong sa aming pinagsasamang layunin. Ngayon, ang aking kabiyak ay inilalabas na ang emosyon hindi na sa akin, kundi sa mga canvas na gawa sa foam at plaster. Ginagawa niya ito gamit ang murang puting pintura para sa labas at 5 kulay para bigyang lilim ang mga bato. Napapansin ko na bawat pagkakataon ay lalong gumagaling ang asawa ko dito. Ang mood niya pagkatapos ng ganitong gawain ay mataas din at mas kaunti na rin ang natatanggap kong sisi sa mga alitan sa bahay. Pag-isipan niyo rin.
At pinakamahalaga, sigurado na akong hindi kami magugutom. Kung sakali sa Rublyovka kami gagawa, hindi kami Belaruso. Narinig ko na hindi na makakabili sa ibang bansa ng mamahaling gamit ang mga nakatira sa eksklusibong lugar. Kasama na rin ang mga imported na bakod. At sa tingin ko, ang mga ganitong harang ay maaaring maging magagandang halimbawa. Pagpapalit ng imported, paborito ng mga oligarko ang Mediterranean na estilo, lalo na't mataas ang halaga ng mga matataas na bakod sa Rublyovka. May itinatago sila sa atin. Inobatibo ang bakod kaya kailangan ng ibang paraan ng paglakip ng panel sa poste. Dito, gumagamit ako ng kahoy na kasing taas ng panel. Hindi tulad ng mga higanteng laptop na umalis sa Russia, garantisado ang pagiging maaasahan ng mga taga-Chelyabinsk. 3 taon ang haba ng warranty period at mayroon ding on-site na pag-aayos. Kung hindi maaayos sa mismong lugar, bibigyan ka ng libreng pamalit na laptop habang inaayos ang iyo. Interesante. Ang presyo ng matitibay na laptop mula Chelyabinsk ay 30,000 rubles lang. Ang mga lumang modelo ay mabibili na ngayon sa halagang 70,000 hanggang 100,000 rubles. Hindi layunin ng koponan na gumawa ng magagarbo at mamahaling mga laptop, kundi gumagawa sila ng matibay at maaasahang mga kasangga sa trabaho para sa mga karaniwang tao. Yung 3 natitirang poste, pinupukpok ko na sa ibang paraan. Mas madali pero mas matagal. Ang butas para sa poste ay agad kong hinuhubog sa buong lalim gamit ang profile na tubo na mas maliit ang sukat. Para masubukan ang bakod natin, sapat na ang ganitong poste. Pero ang tamang poste para sa bakod ay ibang paksa na para sa ibang video. Kailan natin masusubukan ang Eurobakod na ito? Umaasa ako na magtatayo tayo ng 80 metrong mataas na Slavyanong 2 metrong bakod sa bakuran. Kaya bibigyan natin ng pansin ang mga poste. Ginawa pa nga ng asawa ko ang trabahong ako dapat ang gumagawa. Pinahiran niya ang bakod ng matibay at murang antiseptikong varnish na may konting kulay para sa plaster, konkreto at bato. Ibabahagi ko ang kabuuang gastos ng bakod base sa materyales kada metro kwadrado. 1 metro kwadrado ng 3 cm Penoplex, 2 metro kwadrado ng plaster mesh, 5 kilo ng halo para sa thermal insulation at 4 na kilo ng tile adhesive sa isang gilid. Sa tabi ng kapitbahay, pintura lang at konting barnis, ilang patak, pati pandikit at foam ang kailangan. Iyon lang. Maaaring gumawa ng alulod na pang-itaas mula sa metal. Ipinakita ng mga pagsubok na matibay ang materyales ng paliguan kahit laging basa, kaya makakatipid ka sa paggawa ng alulod. Ang itaas na dulo ay pinalakas lang gamit ang makitid na piraso ng wire mesh at halo.